Imagine living in a time na kung saan walang cellphones, walang books, walang electricity, not even a written language. Now imagine trying to tell your story, your chismes, your gossips. Thousands of years ago, before civilizations were fully formed, early humans were already creating something powerful: art. Not for fame, not for money, but for survival, belief, and meaning. From cave walls, deep inside mountains, to massive stone structures na kung saan tumatayo pa rin hanggang ngayon. Early civilizations left behind visual stories that speak louder than words. Their art shows us what they feared, what they worshipped, what they hunted, and what they hoped for. So today, we are going back in time, back to the very beginning. We're going to time travel na kung saan art is not just a decoration but life itself. Before we explore prehistoric art, let's first understand what early art in early civilization means. Art in early civilizations refers to the creative expression of the first human societies. These artworks were not made just for decoration, they reflected people's beliefs, survival needs, religion, environment, and daily life. Long before modern technologies, early humans used to use art para makapag-communicate ng ideas, i-record yung mga experiences, pati na rin i-express yung kanilang understanding ng mundo. As human societies develop from small nomadic groups to organized communities near rivers, art also evolved. Naging connected ito sa spirituality, rituals, leadership, pati na rin sa social structure. Whether carved in stone, painted on cave walls, or built as massive monument, art tells the story of how humans began shaping culture and identity. By studying art in early civilizations, we do not just look at objects. We uncover how early humans thought, lived, and believed. Now, what is prehistoric art? Prehistoric art refers to artworks created before the invention of writing. These artworks mainly appeared during the Stone Age, which is divided into three periods. Number 1, the Old Stone Age or the Paleolithic period. Number 2, the Middle Stone Age or the Mesolithic period. Number 3, Neolithic period or the New Stone Age. During these times, early humans shifted from being nomads to building permanent settlements. As their lives became more stable, their art also developed. So, prehistoric art includes these three. Number 1, cave paintings. Number 2, small sculptures. And number 3, carvings. And also, last but not the least, early architectural structures. These artworks often showed animals, human figures, hunting scenes, and symbols connected to religion and daily life. So, trivia. Did you know na many prehistoric cave paintings ay na-found deep inside the caves, not near the entrance? Suggesting na meron ito silang spiritual or ritual purposes. Now let's proceed to the Paleolithic art or the Old Stone Age. The Paleolithic period is known for some of the earliest cave paintings. One famous example is the cave paintings in Lascaux, France. These artworks often show animals like bulls, horses, and deer. These animals were drawn with surprisingly realism and movement. Early humans even used shading techniques and natural rock surfaces to create a 3D effect. Scholars believe na itong mga painting na to ay may have been connected to hunting rituals, spiritual beliefs, and fertility process.
Another example, important example from this period is the Venus of Willendorf, a small sculpture of a woman with exaggerated features. It's believed to symbolize fertility and survival. Trivia. Did you know na yung cave paintings na nahanap sa Lascaux ay na-discovered in 1940 by 4 teenagers and their dog? Now let's proceed to Neolithic art, or the New Stone Age. During this Neolithic period, humans began farming and domesticating animals. Because they live in a permanent settlements, their art became more connected to architecture and community life. One famous Neolithic structure is Stonehenge in England. It is a massive stone monument arranged in a circular formation. Its exact purpose is still debated, pero may mga theories na sumusuporta. Ang number one theory is, ito ay isang religious temple. Sunod, ito daw ay isang burial site. Then, isa itong astronomical calendar tracking the sun and moon. Neolithic art reflects a more organized society and shows advancement in planning and construction. Trivia. Did you know that some of the stones in Stonehenge were transported from over 200 kilometers away without modern tools? Diba? Akalain nyo yon na kaya nilang i-transport yung pagkalaki-laking mga bato without any modern equipment na makakatulong para sa kanila. We have to do something, and we have to do it now. Who's that? In conclusion, prehistoric art shows us that early humans were not primitive thinkers. They were creative, symbolic, and expressive. Through cave paintings, sculptures, and monuments, they recorded their beliefs, daily activities, and connection with nature. Prehistoric art reminds us that creativity has always been part of being human. Through cave paintings, carvings, and symbolic figures, early people expressed their beliefs, daily lives, and even their connection to nature. Even without modern tools, or anything, or even written language, they found meaningful ways to communicate ideas and emotions, proving that art is a timeless reflection of human identity and imagination. The only thing we know how to do. Says the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. So now, I will be discussing about Egyptian art. The Egyptian art is connected to Ilog Nile at sa religion. Tinawag na fertile ribbon ang lupain sa paligid ng Ilog Nile dahil ito ang nagbigay ng matabang lupa sa gitna ng disyerto. Dahil sa ilog na ito, nagkaroon ng tubig, pagkain, kabuhayan ang mga sinaunang Egyptian. Ito rin ang nagsilbing daan para sa transportasyon at kalakalan. Dahil napakahalaga ng Nile sa kanilang buhay, naniniwala ang mga Egyptian na ito ay isang banal at biyaya na itinuring nila itong parang isang Diyos na dapat sambahin. Mula rito, nabuo ang paniniwala na ang sining ay dapat iugnay sa religion at espiritualidad. Kaya karamihan sa kanilang mga nilikhang sining ay may kaugnay sa mga Diyos, Diyosa at Parao at sa paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. So, the Egyptian civilization divided into three, which is Old Kingdom, Middle Kingdom, and New Kingdom. Ang Old Kingdom sa panahong ito, itinayo ang mga pyramid at malaking estatwa ng mga parao. The art focuses sa pagpapakita ng kapangyarihan ng mga hari at paggalang sa mga Diyos. Number 2 is Middle Kingdom. Ang Middle Kingdom naman, mas naging detalyado at makatotohanan ang art. Nagpapakita ito ng mas maraming emosyon at eksena sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit nanatili pa rin ang relihiyosong kahulugan.
So, number 3 is New Kingdom. Ito ang ginintuang panahon ng Egypt. Mas naging makulay at mas detalyado ang mga art tulad ng mga templo, libingan at pintura at iskultura na inialay sa mga Diyos at Parao. Bagamat nagkaroon ng pagkakataon sa estilo at teknik sa bawat panahon, pero may isang bagay na hindi nagbago. Para sa mga Egyptian, ang art ay dapat relihiyoso at espiritual. Ginamit nila ang art upang ipakita ang kanilang paniniwala sa mga Diyos sa kabilang buhay at sa kahalagahan ng pagkakaisa ng tao at banal. Meaning to say, ang art sa Egypt ay hindi lang siya nakafocus sa kagandahan, kundi ito ay nakafocus sa pagpapakita or pagpapahalaga sa kanilang religion at kultura at sa paniniwala nila or pananampalataya sa Diyos. Noong panahon ng Old Kingdom, malinaw na ang religion ng mga sinaunang Egyptian ay malapit at konektado sa paniniwala sa kabilang buhay or afterlife. Naniniwala sila na ang buhay ng tao ay hindi nagtatapos sa kamatayan, kundi nagpapatuloy lamang ito sa kabilang mundo. Dahil dito, napakahalaga ng paghahanda para sa kabilang buhay pagkatapos ng kamatayan. Isang halimbawa nito ay ang pagtayo ng mga libingan at piramid. Ang mga libingan ay hindi lamang ginawa para paglagyan ng mga bangkay ng mga mahahalagang tao, lalo ng mga parao, kundi nagsilbi itong tirahan o tahanan para sa kanilang susunod na buhay. Para sa kanilang susunod na buhay sa kabilang mundo. Para sa mga Egyptian, ang kamatayan ay simula lamang ng panibagong paglalakbay. Kaya naman, ang loob ng mga libingan ay nilagyan ng iba't ibang pang-araw-araw na gamit tulad ng pagkain, alahas, kagamitan, at mga larawan na gawain sa pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita nito ang paniniwala nila na ang afterlife ay parang nagpagpapatuloy lamang ng buhay sa mundo. Para sa kanila, kung ano ang ginawa natin nung nabubuhay pa tayo, is yun din yung babalik sa atin sa kamatayan. Halimbawa, pag gumawa tayo ng mali, so babalik yun sa atin sa kabila sa afterlife. At kung gumawa tayo ng mabuti, mabuti rin yung magiging supli nun sa atin. So, makikita rin sa mga libingan ang mga larawan ng iskultura ng tao na may kakaibang estilo. Karaniwan, ang ulo ng tao ay nasa side view, habang ang dibdib, balakang at mga paa ay nakaharap sa harap. Ang mga mata naman ay kadalasan nakaharap sa unahan kahit nasa side view na ang ulo. Ito ang nagtatanging paraan sa mga Egyptian sa pagguhit ng tao upang maipakita ang pinakamahalagang bahagi ng katawan ng malinaw. Ang mga dingding sa loob ng libingan ay pinalamutian din ng ukit at relief na mababaw ngunit detalyado. Tinatawag itong low relief kung saan bahagyang nakaangat lamang ang disenyo mula sa dingding. Gumamit din sila ng mga kulay sa kanilang sining. Ngunit hindi ito masyadong laganap o tumagal dahil sa mga kulay ay madaling kumupas o mawala sa paglipas ng panahon. Isa sa natagpuang kagamitang pampaganda ng Egypt ay ang tinatawag na Narmer palette. Ito ay isang uri ng cosmetic palette o kagamitan na ginamit ng Egyptian noong upang maghalo at maglagay ng maitim na kulay sa paligid ng mata. Ang paglalagay ng palette ay hindi lamang para sa kagandahan kundi proteksyon ito sa araw at sa masamang espiritu. Ayon sa kanilang paniniwala, ang Narmer palette ay may kaugnay kay Haring Narmer, isa sa mga pinakaunang pinuno ng Egypt.
Bukod sa pagiging kagamitan sa kosmetiko, ito ay naging isang mahalagang simbolo sa kasaysayan ng Egypt. Ang palit na ito ay naglalarawan ng nagdiriwang na pagkakaisa ng Upper at Lower Egypt sa ilalim ng pamumuno ni Haring Narmer. Napakahalaga ng pagkakaisang ito dahil ito ang nagsilbing simula sa kabihas ng Egyptian. Mula sa pagsasama ng dalawang religion, nabuo ang isang malakas at organisadong kaharian na nagbigay daan sa pag-unlad ng kanilang kultura, religion at art. Sa likod ng palit, makikita si Haring Narmer na suot ang korona ng Upper Egypt at ipinapakita siyang nagtagumpay laban sa kanyang kaaway. Makikita rin ang dalawang patay na mandirigma sa ilalim niya, simbolo ng kanyang lakas at tagumpay sa labanan. Sa kanyang kanan ay may lawin na kumakatawan sa Diyos na si Horus na nakapatong sa mga tangkay na papyrus. Ang papyrus ay simbolo ng Lower Egypt, kaya ipinapakita nito ang pagkakaisa ng dalawang lupain sa ilalim ni Narmer. Sa itaas ng palit ay may mga ulo ng toro na may anyong tao na sumisimbolo sa Diyosang si Hathor, ang Diyosa ng pag-ibig at kasiyahan. Isa sa kapansin-pansin sa Narmer palit ay ang laki ng hari kumpara sa ibang tao at bagay. Mas malaki si Narmer kaysa sa ibang tauhan na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at mataas na katayuan bilang hari. Sa art ng Egypt, karaniwang mas malaki ang ipinakitang sukat ng mahalagang tao tulad ng hari o ng Diyos upang ipakita ang kanilang kahalagahan. Sa harap naman ng palit ay makikita ang mga nilalang na parang leon na nagkakaunay ang liig at hawak ng dalawang lalaki. Ipinapakita nito ang pagkontrol at pagkakaisa ng kaharian. Makikita pa rin si Haring Narmer sa harap. Nakasuot naman ng korona ng Lower Egypt. Ipinapakita siyang sinusuri ang mga bihag ng kaaway at may hawak na mga bagay na sumisimbolo sa kapangyarihan at autoridad. Ang Narmer palit ay isang mahalagang artifact na nagpapakita ng ganap at pinakamataas na kapangyarihan ng hari. Sa sinaunang Egypt, ang hari ay hindi lamang pinuno ng pamahalaan, kundi itinuring din nila itong parang Diyos. Dahil dito, ang mga paraho ay iginagalang. Ang mga paraho ay ginagalang at sinasamba ng kanilang mga nasasakupan. Makikita rin ang paniniwalang ito ng mga eskultura sa mga ilibingan ng Egypt. Ang mga eskulturang ito ay karaniwang malalaki at gawa sa mga matigas na materyales tulad ng buto upang maging matibay at tumagal ng mahabang panahon. Mahalaga ang tibay o performance dahil naniniwala ang mga Egyptian na ang eskultura ang nagsilbing tahanan ng kaluluwa kapag ang katawan ng mami ay tuluyang nasira. So, it means ipinapakita ng Narmer palit ang mga eskultura ng Egypt ang malakas na paniniwala sa kapangyarihan ng hari, sa mga Diyos at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang art para sa kanila ay hindi lamang dekorasyon kundi isang mahalagang bagay. Hindi lamang dekorasyon kundi mahalagang bagay o bahagi ng kanilang religion, kultura at paniniwala sa walang hanggang buhay. So dito, ito yung unang bahagi tungkol sa Middle Kingdom. Isa sa mahalagang katangian nito ay ang shift sa political hierarchy o pagbabago ng sistema ng kapangyarihan. Lumitaw ang mga malalakas na grupo ng mga landlords
mga may-ari ng lupa na naging banta sa autoridad at pamamahala ng faraon. So dahil sa labanan ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang grupo na ito, ang sining o yung art ay hindi na binigyang prioridad noong panahong iyon. So, para mabuhay muli at umunlad ang sining, kailangan ng mas stable at sitwasyon sa Egypt. Nangyari ito noong pamamahala ni King Mentuhotep. King Mentuhotep nung nakaayos na ulit yung bansa. Okay, so ang sining sa Middle Kingdom ay may mga pagkakahawig pa rin sa Old Kingdom. Pero nagkaroon din ng mga eksperimento sa estilo. Ilan sa mga bagong estilo na lumitaw ay yung portrait sculpture. Ito ay mga eskultura ng mukha o buong larawan ng tao. At fresco painting, mga pagpipinta sa pader habang basa ang mga ladryo na mas malayang igunuhit. So para solusyonan ang problema ng mga magnanakaw na nangunguha ng mga gamit sa mga libingan, gumawa ang mga Egyptian ng rock-cut tombs, mga libingan na hiniwa o binutas mismo sa bato. Ang loob ng mga libingan ay mga chambers, mga kwarto, at hallways, yung mga daanan good na sobrang pinalimutian para ipagdiwang ang buhay ng namatay. Hindi nakaligtas ang Egypt sa mga dayuhang mananakop. Napasakamay nila ang Hyksos. Isa itong Asiatikong tribo. Itinuturo ng mga Hyksos ang mga Egyptian ang mga gamit ng bronze o age weapons, ito yung mga sandatang gawa sa tanso at yung mga kabayo. Noong natumba na ang mga dayuhan, nabuo ang New Kingdom ng mga Egypt. Ito ang panahon ng pagpapalawak ng teritorya or tinatawag na territorial acquisition. Dahil sa paglaki ng lupain, dumami rin ang yaman ng bansa. Nagdulot ito ng pagiging stable hindi lang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa politika. So, naganap ang Amarna Revolution na pinamumuan ni King Akhenaton at ang asawa niyang si Queen Nefertiti. Inilipat niya ang kabisera patungong Tel El Marna, kaya tinawag na Amarna. Sa panahong ito, binago niya ang pangalan niya mula sa Amenhotep patungong Akhenaton para ipakita na kanyang paniniwala lamang ay sa Aton. So ano ba yung Aton? So ang Aton ay ang Diyos ng araw. Naging monotheistic ang Egypt, kumbaga parang naniniwala na isa lamang ang Diyos at utos niya na durugin ang mga monumento ng ibang Diyos at itayo ang mga bagong para kay Aton. So, ang mga eskultura ay may curving lines at full-bodied forms. Binibigyang diin ang lifelike feature tulad ng mga mahabang baba at makapal na mata. Ang boss ni Queen Nefertiti ay may mahaba at kaakit-akit na lieg at pinalakas na gamit ang limestone. Pero, ang naturalism sa sining ay hindi nagtagal. Pagkatapos namatay si Akhenaton, bumalik ang kanyang mga kahalili sa mga rigid at conventional na estilo. Sinira rin ang mga larawan ni Aton at bumalik sila sa polytheism. Isa sa pinakamahalagang natuklasan ay ang libingan ni Tutankhamen. Ito si Tutankhamen. Naging hari siya noong bata pa at namatay noong 18. So, natuklasan ito ni Howard Carter noong 1922. At namangha ang mga lahat dahil sa mga gawang sining na gawa sa ginto, kabilang ang kanyang gold coffin at yung gold mask. Ngayon, sa prehistoric period, ang mga tao ay lumipat mula sa nomadic patungong permanenteng pamumuhay. So,
naging dahilan ng pag-usbong ng mga sibilisasyon. Ang mga gawang sining mula sa panahon iyon ay nagbibigay idea kung paano nabuhay ang mga tao noon. Ang mga sibilisasyong Egyptian ay isa sa mga unang umunlad sa sining, sa art. So, nagamit lalo na para sa relihiyon at espiritualidad. So, para sa pamamagitan ng mga natuklasan ito, mas naintindihan natin ngayon ang nakaraan at paano ito nakakapekto sa kasalukuyan.